Binago mo statement mo hindi dahil sa katotohanan eh. Binago mo ang statement mo dahil may 25 million. So, yung epekto sa inyong apat, sa pananaw ng marami mong mga dating kasama, na yung iba doon ay talagang nagbuwis ng buhay para sa bayan, pagkatapos ikaw sa gawing huli, akala nila maninindigan ka, mananraidor ka lang pala. Kung gusto mong ibalik ang tiwala ng taong bayan sa mga institusyon natin, especially yung Office of the Ombudsman, which is a constitutional institution nilagay sa ating saligang batas for a purpose, to guard against graft and corruption. Guard against, hindi protect the grafters and the corruptors in government. Yun po ang nangyayari ngayon. You want to recover trust, get rid of this guy. Because this guy is not doing a good thing for the government, not even to the administration, because siyang nagpapapangit sa administrasyon. Nawawalan ng tiwala ang taong bayan dahil sa taong ito. Let him go. Parisahin ninyo na si Boyeng Rimulya ngayon na. Parisahin ninyo na rin si Melvin Matibag kasi sinungaling. Siyempre, ang ating nag-iisang, lagi rin nating katuwang at kasama dito sa kapihan, si General Virgilio Garcia. Sir, ikaw ang kasunod mula sa AFP. Sir, mabuhay po. Mabuhay. At bilang dating nasa AFP, ano pong epekto sa moral ng tropa at sa tiwala ng tao? Yung pong usaping 18 na naging 14 issue. Sir, please. Siguro hindi sa moral nung marami nung ating kasundaluhan, kundi moral nung apat sa ginawa nila, dahil alam nyo, hindi maganda ang paningin sa kanila nung nakararami dahil sa kanilang ginawa. Mas maganda kung nanindigan sila, mas maganda kung hindi nila ginawa yung kanilang ginawa, dahil binago mo statement mo hindi dahil sa katotohanan eh. Binago mo ang statement mo dahil may 25 million. So, yung epekto sa inyong apat, sa pananaw ng marami mong mga dating kasama, na yung iba doon ay talagang nagbuwis ng buhay para sa bayan, pagkatapos ikaw sa gawing huli, akala nila maninindigan ka, mananraidor ka lang pala. So, in that sense, yung marami hindi maapektuhan yun na dahil merong apat na bumigay, malolomoral sila. Hindi, mas lalo silang magpupursige, mas lalo silang magkikimkim ng galit dahil yung katotohanan ay inyong pilit na gustong itago. Yung pananagutan, yung katarungan. So, mas lalong mag-aalab ang damdamin ng mga ating sundalo at pulis na nananahimik. Hindi po ibig sabihin sila'y tahimik, wala silang pakialam sa atin. Totoo po yan. Alam ninyo, General Garcia, dito po sa nangyari na nagkaroon ng 4 na kinatawan na dati nating binibigyan ng pagpupugay dahil sa kanilang pinakitang sama-samang kabayanihan, nakapandulo mo, pero alam ninyo, tama kayo, sa dali lang yan, maubos yung 25 million. Pero kung ikaw'y nanindigan, total, nandun ka na, nandun pa ka, masama, binawi mo eh. Anong kaibahan mo doon sa tinatawag nilang, ayoko masabi, baka mamaya makauta ko. But anyway, General, nauubos ang pera. Pero yung integridad mo... Dadaming kaibigan, dadaming kamag-anak, palalapit sa kanila. Hindi nila naisip yung magiging kalalabasan nung biglaan nilang pagpalit ng desisyon at paninindigan. Ang kahirapan po, hindi naman yan kasalanan na pinanganak tayo mahirap. Pero yung kahirapan naman hindi naman yan panghabang buhay. Pero yung maling desisyon nga po, sabi nga po ng mga kababayan natin, nababasa ko po sa mga komento, yung pera mauubos. Pero yung iyong integridad, yung pagkatao mo, hindi natin alam kung anong dating. It will affect your family also and loved ones. Kasi if you can take the shame, how about your family? Di po ba? Kaya sabi ko sa 14 kapit, it's an eye-opener to the 14 brave Marines also, na kahit nga isa na lang yan, hanggang kung naninindigan, may pag-asang bayan, 14 pa yan.
Hindi natin sila pwedeng i-judge just because of yung bumaliktad or binawi ang mga statement. Ang pangit po talaga tingnan. Hindi po talaga ninyo maririnig lang ang mga kababayan natin, no? Alam nila yan. Huwag kami. Anyway, sir, sa atin pong pangalawang question, sir, General, paano po natin ibabalik ang tiwala ng tao sa ating mga institusyon? Lalo na po sa mga kababayan natin. Dito po sa NCR, nakita ninyo, naghurumentado ng lahat dahil pinaha tayo. Nasa syudad tayo, lubog tayo. Tapos sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po kaya ang pwede ninyong i-share sa amin na inyo pong galing po sa inyong damdamin? Boying Remulla resign. Kailangan po yung mga taong katulad ni Boying Remulla na nasa gobyerno ay mag-resign. Yung katulad ni Melvin Matibag dapat mag-resign. Yung katulad ni John Vic Remulla dapat mag-resign. Yung po mga tirador sa gobyerno na nagpapatahimik sa mga taong nagsisiwalat ng katotohanan. First and foremost, you want to get back, you want to recover trust of the people. Get rid of the people na gumagawa ng masama sa gobyerno. Okay? So, kailangan, kung gusto mong ibalik ang tiwala ng taong bayan sa mga institusyon natin, especially yung Office of the Ombudsman, which is a constitutional institution nilagay sa ating saligang batas for a purpose, to guard against graft and corruption. Guard against, hindi protect the grafters and the corruptors in government. Yung po ang nangyayari ngayon. You want to recover trust, get rid of this guy. Because this guy is not doing a good thing for the government, not even to the administration, because siyang nagpapapangit sa administrasyon. Nawawala ng tiwala ang taong bayan dahil sa taong ito. Let him go. Parisignin nyo na si Boying Remulla ngayon na. Parisignin nyo na rin si Melvin Matibag kasi sinungaling. With all due respect to you, Director Matibag, yung mga intelligence report mo, inyo lang yan eh. Hindi alam ng military, hindi alam ng police. Kayo lang, gawa-gawa mo lang yan. And you cannot do that, you should not do that, because that is the National Bureau of Investigation. Binababoy mo po yung opisinang yan, ng taas ng respeto ng mamamayan dyan, nung nandyan si Velasco, nung nandyan si Miso, nung nandyan yung mga... Grabe, you dishonor these people by just being there. Yung pinalitan mo nga, nag-resign kasi ayaw gawin yung ginagawa mo eh. First, get rid of these people who are not doing very good para sa imahe ng ating pamahalaan. Number 2, papanagutin ninyo yung mga dapat managot. Arestuhin ninyo yung mga pinangalanan ng mga nagsisiwalat ng katotohanan. Imbestigahan ninyo, ipalabas pa ninyo yung ibang hindi napangalanan, kasi sabi nung mga Marines, marami pa po sir, hindi namin alam ang pangalan. Marami pa po. Bigyan nyo kami ng mga picture nila, tuturo namin sa inyo kasi natatandaan naman namin ang mga mukha nila. Hindi lang namin alam ang kanilang mga pangalan. So there should be more. At dapat ang nauunang nagpapile ng kaso sa mga congressman na ito, sa mga senador na ito, yung ombudsman. O dapat mayroong mag-file na para ma-impeach na sila. Hindi yung inuunahan, pinapailan yung mga nagsisiwalat para mahirapan, para sumuko, para bumigay, para manahimik. Ayun po nangyayari ngayon doon sa ating Brave 18. Kung saan lupalot ng Pilipinas sila pumupunta para mag-bake. We should stop this. Gusto niyong bawiin ang tiwala ng taong bayan? We should stop this. Gusto ninyong ipakita sa gobyerno na wala na kayong tiwala sa ating gobyerno, sumama po kayo sa rally ng UP. Because yan po ang aming gustong ipahatid sa ating pamahalaan. Para po gumawa sila ng paraan
na bawiin ang tiwala ng taong bayan. Hindi para labanan ang gobyerno, kundi para tulungan ng mga nasa gobyernong ma-realize hindi tama ang iniisip nila na sila-sila lang. Mas marami pa nga po yung pulis eh. Kung nandun kami sa Senado, mas marami yung pulis. Maniwala kayo sa amin. Pero ngayon hindi. Mas marami na po ang tao kaysa sa pulis. And this is what I can tell you. Hindi kayo makakahingi ng reinforcement sa mga ibang lugar dahil magkakaroon din ng rally sa mga bawat lugar na kinalalagyan ninyo. Yes. Mauubos po ang pulis. Hanggang sa maniwala kayo sa taong bayan, maniwala kayo sa boses ng taong bayan, hindi na po kami masaya sa ginagawa ninyo. Kapeni, ano lang ako, no? Kasi sa bait ni General Garcia, ngayon ko lang siya talaga nakita yung panggigigil niya kay Ombudsman Remulla at saka kay Matibay. Grabe yung no? Daman-daman natin. Oo. Sobrang nakaka-touch kasi parang nakakagigil. Tapos pag siya yung nag-deliver, napaka-soft-spoken niya. Pero ang laman, grabe tapang. Salita pa lang, daman-daman mo yung gigil talaga na nakakaloko na masyado itong dinaranas natin sa ating bansa. Sir, mapunta po tayo sa usaping flood control. Sir, dito po sa grounds, ano po ang nakikita ninyo? I know that may mga deep inside your heart talagang nakakapanginig ng laman, pero gusto kong tanong, palpak ba to o talagang tunay na may corruption, sir, please? Nakita niyo ba yun? Nakita niyo ba yung Coast Guard sa sukat? Grabe. Nagpapatrolya na po ang Coast Guard sa sukat. Dati na sa dagat lang. Seriously po, seriously. Merong mga flood control na pinakitang nagawa na sa Ilocos Norte. Pero, Natibag. natibag. Ng tubig. Wala pa lang bakal, puro simento lang. You see? So ganito po tayo lokohin ng ating gobyerno. Ganito po tayo nakawan ng ating gobyerno. Kaya kita nyo, yung tubig na pinadala sa atin ng Panginoon, ni Allah, para ipakita sa ating gobyerno, hindi rin kami sumasang-ayon sa ginagawa ninyo, kaya ibubulgar namin kayo. Pababahain namin sa inyong mga lugar. Tignan mo yung mayayabang na nagsasalita sa La Union. O, di ba lubugan San Fernando, lubugan La Union? O, paano ka ngayon? Si Congressman Ortega. Sa Ilocos, nag-iba yung flood control. Walang bakal, simento lang. Ganitong klase bang gobyerno ang ating... Anong root cause nito? Political dynasty. Anong root cause nito? Yung pagbebenta po ninyo ng boto. Ngayon namnamin ninyo yung tubig. Dahil sa mga barya-baryang tinanggap ninyo nung halalan. Namnamin ninyo ang tubig kasi kung bumoto kayo ng mga taong hindi politiko, yung talagang may pag-ibig, may pagmamahal sa bayan, dapat maayos ang inyong kalagayan ngayon. Pero hindi pa po huli ang lahat, hindi po tao ang may kasalanan dito, politika po ang may kasalanan. Ang mga politikong namimili, sila po ang may kasalanan. The voters are not hopeless. Nagbabago po ang ating mga mamamayan. And we are sure, we learn from this and we will expect a better government sa darating na panahon. Yes. Talagang tunay na totoo sinasabi ni General. O, tayo ha? Baka naman makalimutan na naman ninyo. Kapeni, Yes. lunukin mo ang tubig baha dahil binenta mo ay iyong boto. Ang binenta mo ang iyong karapatan. Ipunin daw natin yung tubig para magamit natin sa ibang panahon. Nakita nyo ba yung babalik sasako ng tubig? Pinaiipon kasi. So, pinaiipon kasi. Alam mo talagang
nakakaano na eh, nakaka-insulto. Pero parang hindi naman paulit-ulit, parang masokista ang Pilipino ha, hindi ko nilalahat. Paulit-ulit tayong iniinsulto, pagkatapos pagdating na naman ng bibigyan ka ng karapatan, mamili, ayan ka na naman, magpapauto ka na naman sa matatamis nilang mga salita. Hoy ngayon, if I were you, all you can do is lahat ng mga kababayan natin na may Facebook, lahat ng may nagpo-post at nag-share ng mga nangyari nitong past few weeks, past few days, mga baha, i-post nyo ng i-post. Why? Para doon sa merong mga amnesia, nakakalimutan agad, tapos konting himas, ayan na naman, huwag naman. Kung gusto niyo magpakatanga, huwag ka naman damay ng iba. So, all we can do is to support through sharing. Because sharing is caring. Mapunta naman tayo, General, sa usaping accountability. General, sino po ba ang dapat managot dito? At ano pong dapat gawin ng gobyerno ngayon? Eh di nung ano, meron tayong arrest na pusher. Di ba? Jail na ano. O ngayon, let us arrestuhin na lang po natin yung mga pinangalanan, dalhin din natin sa korte so that makita ng taong bayan, inaaresto na yung mga congressman, inaaresto na yung mga contractor na congressman. Pakita nyo lang po sa tao na pinapanagot ninyo yung mga dapat managot, hindi yung kinikitil ninyo yung boses ng mga nagsisiwalat ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Pagkatapos, madaliin po ninyo yung bail hearing ni Senator Marcoleta, yung kay Congressman Mike Defensor, kay Senator Jinggoy. And then you allow the senators to participate in the proceedings kasi yung po kasing impeachment is a constitutional duty. It is an extraordinary power ng Senado na ipinataw ng ating saligang batas sa Senado. Dapat po yung mga senador, they are not prevented from attending the sessions because kailangan po sa pananaw ng framers ng Constitution, you need the wisdom of 24 senators to be able to come up with a very fair decision para sa kung sino man yung nasasakdal. Mabigyan ng pagkakataon yung nasasakdal na magpaliwanag ng sarili niya. Yung po esensya ng impeachment eh. Bigyan mo ng pagkakataon yung high government official sa bintang sa kanya. Bigyan mo ng pagkakataon. And then huhusgahan siya ng 24 wise men and women. Hindi mo po pwedeng limitahan yan eh. Patayin mo para mabawasan. 23, 22, 20, kung ilan ang gusto mo. Yun lang po kasi pwedeng mabawasan yung 24 eh. May mamatay, may mag-resign. Other than that, you have to reckon with 24. You cannot reduce that. Inuunahan ko na po, pasensya na kayo, nabanggit ko ngayon dahil ang aking basa sa Senado dahil sa kanilang ginagawa, rumaragasa po yan na parang trend, they will convict regardless. So, bago po mangyari yun dahil that is going to be disastrous for the country when they do that. And they think they can do that because they think the people are just watching and walang pakialam, hindi po. Before tayo dumating dun sa kaguluhan, ayaw natin mangyari sa atin. Let us prevent them by all means sa lahat ng pwede natin gawin. And that is by showing government, tigil na po. Itama nyo na po. Panagutin po ninyo, si Martin Romualdez, yung demanda, totohanin ninyo yung demanda, huwag yung demandahan lamang na i-acquit ninyo eventually. Because it is one thing to file a complaint, it's entirely different matter to prove a case. You have to file a case against Martin Romualdez na talagang totohanan. And para po maging totohanan ang laban kay Martin Romualdez, gamitin ninyong state witness si Saldico. Because only an insider can tell you the whole story inside. Ganyan po nabuwag ang mafia. Galing sa loob ang nagsiwalat ng pangyayaring sa lahat. So let us do this. Sana po magkaroon ng pagkakataon si Saldico na maipaliwanag sa taong bayan. Kasi utusan lang po yun si Saldico. Hindi po yun, negosyante si Saldico before he became congressman. Mas mayaman na po dati na. Kapeni, would you allow me